Iranian President mga tol humingi ng tawad sa Gulf countries na nadadamay sa digmaan. Ito siguro yung UAE, Kuwait, Jordan at yung iba pang mga bansa diyan sa region na yan mga kapatid. So humingi ng tawad ang Iranian President na si Masoud Pezeshkian. At ayon din sa Iran mga kapatid ay nasira nila ang apat na THAAD radar system sa loob ng 24 oras. Pag-usapan natin to mga kapatid, samahan ninyo ako. I'm just a young nigga chillin' on it. First time I seen ice was a Alright, magandang araw sa inyong lahat. Meron na naman tayong bibigyan ng reaction video ngayon at commentary. Mula rito sa report sa WION mga kapatid. Sabi rito, Iran destroyed 4 THAAD radar systems in 24 hours. So sabi ng Iran, sabi rito sa report, ito kung babasahin natin. Iran has claimed it destroyed 4 advanced US THAAD missile defense radar systems within 24 hours. Marking a potential major escalation in the ongoing conflict involving the United States, Israel, and Iran. According to the statements from Iranian military officials, ayon sa Iranian military officials, the radars were part of the Terminal High Altitude Area Defense o THAAD network that provides early warning and tracking for ballistic missiles interceptions. Tehran says the systems were struck during coordinated attacks on regional air defense infrastructure supporting US and Israeli operations. So tinamaan at nasira nga ng Iran mga kapatid. Sabi rito sa report, ayon sa Iran etong 4 na THAAD radar system ng Amerika. No? So unahin muna natin to mga tol. Samahan ninyo ako, panoorin natin to. We have some breaking news coming in from West Asia at this hour. The headquarters of Iranian Armed Forces has claimed that Iran has destroyed 4 ultra-advanced radars of the US THAAD system. Now, on its part, Washington is yet to respond to this claim. Now, so hindi pa sumasagot ang Washington at hindi pa nila kinukumpirma kung totoo itong sinasabi ng Iran. Remember, US Terminal High Altitude Area Defense THAAD is a $300 million defense system which is meant to destroy ballistic missiles at the edges of the atmosphere. So itong THAAD ito yung radar system na nagsasabi kung merong papalapit na missile at yun ang nag-uutos para doon sa kanila mga interceptor na patamaan yung mga missile na yun. So kung walang radar na ganyan, hindi nila madedetect kung merong mga paparating na missile at talagang babagsak sa kanila yan. So ayon dito sa Iran is nasira daw nila itong 4 na THAAD radar systems na to. Enabling them to engage more difficult threats than shorter-range Patriot batteries. Now, according to Center for Strategic and International Studies, US has 8 THAAD systems globally, including in South Korea and Guam. The batteries cost about $1 billion each, with the radar comprising about $300 million of that. Mahal. That system is an early warning radar, which is designed to spot threats at extreme distances, but without the precision needed to launch weapons at them. This is the latest we're getting at this hour. The headquarters... So early warning pala to, no? Napakahalaga nitong THAAD radar systems na to. So kung totoo mga kapatid na nasira nga ng Iran itong 4 na THAAD radar systems ng Amerika, is malaki ang magiging epekto nito mga tol. No? Kasi kayang-kaya na talaga silang patamaan ng Iran kapag nag-launch ulit sila ng mga missile. Pero kasabay nitong balitang to mga tol, eto naman mula sa UNTV News and Rescue. Humingi ng tawad ang Iranian President sa mga Gulf countries na nadadamay sa digmaan. Ayon sa report mga tol, humingi ng paumanhin si Iranian President Masoud Pezeshkian sa mga karatig bansa ng Iran matapos ang mga pag-ataking isinagawa nitong mga nakaraang araw sa gitna ng lumalalang digmaan sa Middle East. Pero eto nakakapagtaka. Parang hindi ata coordinated etong nasa Iran, no? Gayon pa man, sa kabila na paghingi ng tawad, tuloy-tuloy pa rin ang pag-atake at pagsabog na naitala sa iba't ibang bahagi ng Gulf region. So hindi natin alam kung bakit humingi ng tawad pero tuloy-tuloy pa rin ang mga pagsabog. So alamin na lang natin dito sa balita.
Mahigit isang linggo mula nang magsagawa ng pag-atake ang Estados Unidos at Israel laban sa Iran. Patuloy pa rin ang naitatalang pagsabog sa iba't ibang bahagi ng Gulf region. Sa Kuwait, tinamaan ng drone attack ang mga fuel tanks sa Kuwait International Airport na nagdulot ng sunog. Agad naman itong naapula ng mga bombero at walang naiulat na malubhang nasugatan. So ito ngayon yung ikinagagalit ng ibang mga bansa eh. 'Di ba? Kasi dapat ang tatargetin lang is yung mga military base pero nadadamay na pati yung government property like for example mga airport, mga ganyan. Kaya nga yung mga tol, sa ibang video natin bibigyan ng reaction, no. Etong UAE, no, parang nagdeklara na sila ng gere, no, laban dito sa Iran. Sa susunod mga tol, bigyan natin ng reaction 'yun. Nasunog din ang main building ng Public Institution for Social Security sa Kuwait City matapos tamaan ng drone attack. Ito pa, 'di ba? Ayon sa Kuwait Military, rumisponde na ang kanilang puwersa sa lugar kung saan natuklasan ang ilang shrapnel o pira-pirasong debris mula sa mga naharang na drone na nakapinsala sa mga gusali sa paligid. Sa Bahrain naman, nasira ang isang water desalination plant matapos targetin ng drone attack. May ilang civilian din na nasugatan matapos tamaan ng mga debris mula sa mga na-intercept na missile. Nakaranas din ng malalakas na pagsabog sa United Arab Emirates matapos maharang ng air defense system ang mga papasok na missile at drone. Sa isang lugar sa Dubai, may mga bumagsak na debris na nagdulot ng minor damage sa ilang infrastruktura. Samantala, sa Saudi Arabia, sinabi ng Defense Ministry na nakapag-intercept ang kanilang air defense system ng dose-dose ng drones na target ang ilang mahalagang lugar, kabilang ang diplomatic quarter sa Riyadh at ang Sheba oil field. 'Di ba? Yun na yung tinatarget, yung mga oil field, mga water facilities. Ito, the official spokesperson for ito sa Saudi, an attempt to target the diplomatic quarter in Riyadh with a drone was thwarted and there were no material damages or civilian casualties as a result of the drone being shot down. Sa United Arab Emirates naman, na-detect at naharang ng air defense ang 16 sa 17 ballistic missiles at mahigit 100 drones na papasok sa kanilang airspace, habang ang isa ay bumagsak sa dagat. Sa kabila ng mga pag-ataking ito, humingi ng paumanhin si Iranian President Masoud Pezeshkian sa mga karating bansa ng Iran na nadamay sa gulo. I must apologize on my own behalf. So, on my own behalf, sabi niyang ganon. So, hindi ito on behalf of ang whole of Iran, no? Sabi niya gano'n, on my own behalf. So humihingi siya ng tawad para sa kanya lang, no? Hindi ito para sa kabuuan ng Iran. Bansa ng Iran na nadamay sa gulo. And on behalf of Iran to the neighbor, kasama rin ang Iran, pero bakit gano'n, di ba? May sa gulo. Ayon kay Pezeshkian, nagpasya na ang pamunuan ng Iran na hindi na nila tatargetin ang mga kalapit na bansa maliban na lamang kung doon magmumula ang mga ilulunsad na mga pag-atake laban sa Iran. So nagpasya ang Iran na hindi na daw nila tatargetin ang mga karatig bansa, yung mga kapitbahay nilang bansa. Hindi na daw nila tatargetin, not unless naaatakihin daw sila, mga tol. So tandaan natin yan, malinaw yan. So hindi na nila aatakihin yung ibang mga bansa not unless aatakihin daw sila. Maliban na lamang kung doon magmumula ang mga ilulunsad na mga pag-atake laban sa Iran. تصمیمی که ما دیروز در شورای موقت رهبری ما گرفتیم این تصمیم به نیروهای مسلح گزارش داده شد که از این به بعد And no missiles will be fired unless an attack on Iran. Yun nasabi. نباید به کشورهای همسایه حمله بکنن به یا موشک بزنن مگر اینکه از اون کشور Originates from those countries. So halimbawa, meron dong American base, tapos doon nagpakawala ng missile galing dun sa bansang yon. So dun babawi siguro ang Iran. Or yung mismong bansang yon, kung sakasakaling aatake sila sa Iran, gaganti ang Iran sa kanila. بخوان به ما حمله بکنن. Ayon kay Trump, ginawa lamang ito ng Iran dahil natatalo na sila sa laban kasunod ng walang tigil na pag-atake ng US at Israel. Tinawag din ng US President ang Iran na loser of the Middle East. The loser of the Middle East, sabing ganun. Anong masasabi nyo mga kapatid doon sa binitawang ganun ni Trump? Mula sa dating bully ng rehiyon. Nagbabala rin ito ng mas matinding pag-atake dahil umano sa hindi magandang pag-uugali na pinapakita ng Iran. Sumagot naman ang panig ng Iran at sinabing handa ang kanilang puwersa na ipagtanggol ang kanilang sarili at tutugon sakaling lumala pa ang digmaan. Nico Chicano, Humahataos.
Okay, actually mga kapatid, may nabasa nga akong comment dito kanina lang, no? Sabing gano'n, no? Patawad sa launch ng mga bomba, lol. Sabing gano'n, no? 26 minutes ago, kakabomba lang nila ulit dito sa Qatar. Wala nang maniniwala dyan sa sinasabi nila, sabing gano'n. Well, ito'y galing sa mga nagko-comment, ha. Sinungaling ang Iran leaders kaya wag paniwalaan, traidor ang mga yan ever since. Hindi updated ang news na ito, sabing gano'n. The damage has been done. Say sorry means nothing. Pagpapakita lamang na isang banta sa Gulf region, talagang wala silang pakialam sa buhay. Dapat lang na papalitan ang namumuno. I'm rooting for you, Iran. Pasensya na, magdadagdag pa sila ng mas madami tapos pasensya ulit. Well, yan ay sabi ng mga netizen, mga kapatid. Ikaw bilang isang netizen din, ano ang iyong masasabi doon sa paghingi ng pasensya o paghingi ng tawad ng Iranian president dito sa mga Gulf countries na nadadamay dito sa digmaan? Pwede kang magbigay ng iyong sariling opinion at pwede kang magbigay ng iyong sariling reaksyon. Sabi nga gano'n ni Trump, kaya daw ginawa yon ng Iran is dahil natatalo na daw sila. Yun ay ayon naman kay Trump, no? Ayan na, pinanood natin kanina. Okay, comment ka na lamang sa ibaba mga tol. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.